Okay, so good evening guys at welcome back sa ating YouTube channel. So, ang channel po natin ay Mr. Secretariat. So, ako po ay nasa DepEd na. So, kaya ito po ay ah, actually it is a must. Kapag po tayo ay nasa DepEd na, tayo mga teachers and non-teaching personnel, so kailangan po natin ng projects. Yan. So, kung kayo po ay nag-a-apply ng teaching and non-teaching personnel, again, kailangan nyo po ng project. Lalo na, for example, ang ina-apply nyo ay Project Development Officer, Administrative Officer, ADAS, Head Teacher, Master Teacher, and then Principal or School Heads, no? So, kakailanganin nyo po ng application of learning and development. So, dapat po kayo ay merong mga projects. Kung kayo po ay nasa DepEd na, again, advantage kung makakagawa or dapat kayong gumawa ng projects para po tayo ay ma-promote. Kasi ito po yung kakailanganin natin ngayon as per DepEd number 7 series of 2023, application of learning and development and application of education. So dito, tuturuan ko kayo paano paggawa ng simple project proposal. So ano ba yung laman ng simple project proposal? So ito lang po yan. Yan, so meron tayong 7 parts ng project proposal. So number 1, project title. Number 2, introduction and background. Number 3, objectives. Number 4, project description or plan. Number 5, resources needed. And number 6, expected outcomes. And number 7, approvals. Ano po? Yan, so kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, so please click the subscribe button for more videos. So tinuturo natin or sinishare po natin yung ating mga nagawa ng projects at nailaban na natin, na-awardan na po tayo dito sa mga projects na to. So, sinishare na lang po natin. So, unahin po natin yung number 1, which is yung project title. So, dapat po ang project title ay clear, concise, and catchy. So, the word is catchy. Name for your project. So, for example, gumawa ako ng Project LEAP, yung tinatawag kong Livelihood Education and Aquatic Production. Yan, so Project LEAP, so gulayan. Actually, ito ay part under ito ng gulayan sa paaralan na existing sa DepEd. So, ngayon, gagawa kayo ng project based po sa school nyo kung ano yung mga resources na available sa school nyo at ano yung mga needed, no? Or dapat masolusyonan na problema sa school nyo. No? So sa DepEd, karaniwan po kasi ay gumagamit ng acronym. Kaya ito pong project na ito ay Project LEAP. Ang acronym po ay LEAP. L-E-A-P. Livelihood Education and Aquatic Production. So dapat po again ay catchy. Doon pa lang sa title, alam na kung ano yung tinutukoy ng project nyo. For example, Project LEAP. For example, Project Sayaw. Project Galaw. So yan po ay pang-PE. No? Project Musika, no? Project Saya, yan. Mga ganyan kasi simple yung project. Project Sigla, yan. So, all about health, no? So, para po makakuha kayo ng ganyan, so search nyo lang po, gamitin nyo po yung ChatGPT. Mas madaling. Basta meron na kayong idea kung ano yung project na gusto nyo, search nyo lang, make an acronym for health, wellness, clean and green, etc. using ChatGPT. So, bibigyan po kayo niyan. So, madali lang again sa project. Dapat clear, concise, and catchy. So, proceed po tayo sa number 2, introduction and background. So, sa akin, napapansin nyo sa aking ginawang project tip, so gumamit ako ng dalawa. Unang-una kasi kung nasa DepEd ka na, meron na kasing existing DepEd orders or DepEd memorandum, no? Lalo na pagdating sa gulayan sa paaralan. No? So, ito po ay Ready Resource of Vegetable for School Supplementary Feeding Program. Actually, may budget ang school para sa gulayan sa paaralan. No? So, yan po yung ginamit kong introduction ko. Ibig sabihin, sinite ko lang yan na meron ng existing na ganito. Yung pangalawa naman ay according to the report of Nutrition and Health Council, hunger and malnutrition are the two main problems. So yan, sinite ko lang din yan, kasi yan ay isa sa SDG, Sustainable Development Goals, 17 SDGs worldwide. Ito yung project sa buong mundo, no, na kailangang masolusyonan. So, dahil ginamit ko yun, so, meron na tayong solusyon. So, dalawa ang tatamaan ng introduction
para sa ginawa ko. Pero depende pa rin sa inyo, kahit isa lang naman pupuwede or kahit dalawa lang pupuwede or mas marami, 'no? So, unang-una yung introduction tsaka yung background. Saan ka ba ano ba yung pinagkukunan mo? Ano ba yung problema na gusto mong masagot or masolusyunan sa iyong gagawing proyekto? So, ganun lang kasimple. So, mas maganda lang meron kang basis. Ano? Yan. So, ganun lang kasimple. Ganun lang din kahaba. Okay? So, next is yan, objectives, no? So yung objectives is isa, dalawa, tatlo. So mas maganda three or more ang ating objectives. So, yun, yung objectives natin, pwede tayo magbase doon sa kanina, ano? Doon sa ating background. So, list what you aim to achieve with this project. Ano ba yung gusto mong ma-achieve? So, you can use bullet points if needed. So, number one, teach students about plant biology and sustainability. Number two, provide a relaxing green space for students and staff. Yan. And promote environmental responsibility. No? So, tatlo agad. Para sa bata, para sa environment, para sa school, no? Para sa world, at kung saan pa. So, depende yan. So, mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalayo or pinakamalaki or pinakamalawak yung ating pwedeng maging objectives. So, again, at least 3 po sana ang ating objectives. Number 4 naman ang project plan or description. Ito, explain what your project involves and how it will be done. So, paano ba sisimula ng project? Kailan ba magsisimula ang project? Sino ba yung mga taong involved sa projects? At sino ba or kailan ba mag-i-start at magtatapos ang ating project? So for example, so we will clear a 10 by 10 meter area beside the school canteen. So students will help plant vegetables and flowers with guidance from science teachers. So the project will run from May to July. So ito yung school year, no? With weekly gardening sessions, ano? Yan. So, pwede yung isang sa subject, pwede kayong mag-incorporate ng subject, TLE, ah, ayan. So, ano yung mga pwedeng subject sa health, yan. Pwede kayong makipag-tie up sa mga teachers na nagtuturo ng all about plants, ano? Sa science, all about gardening, all about sa TLE, livelihood education, ano? So, dito, pwede kayong gumamit ng Gantt chart, no? Ano yung schedule? For example, May, planning, June, no? Starting, looking for plans, equipment, etc. No? And then May, June, July, no? So and then start na ng planting, then harvesting, no? So pwede kayong gumamit ng Gantt chart. So ganun lang kadali ang paggawa ng project plan or description. So next, number 5 po natin ay resources needed. So saan ba manggagaling yung ating resources? So these are the list of materials. So ililista mo lang ano ba yung mga kakailanganin, no? Help you need and source of fund. So for example, gardening tools. Ano ba yon? Shovels, gloves, watering cans, seeds, soils, and then 300 budget for materials. So saan manggagaling yung materials na yun? Is it from MOOE ng school or donations, no, from the parents and other stakeholders ng school? And then, volunteer support from teachers and parents. Yan. So, ganun lang kadali ang source of fund. Kahit nga, source of fund, MOOE, materials needed, gardening tools, no, shovels, glass, water, etc. So, ganun lang kadali. So, number 6 naman ay expected outcomes. So, what will be the results or benefits of the project? So, kapag nagawa na yun, ano ba yung mga posibleng mga benefits? So, for example, students gain hands-on experience. So, tama naman, di ba? So, a new garden space enhances the school environment. Okay, mapapaganda yung school. And encourages teamwork and community involvement. Kung ang project nyo naman ay income-generating project, katulad ng ginawa ko, meron pa yung additional fund, ano? Makakapag-generate kayo ng additional fund kung income generating project. Pero kung ang purpose nyo lang naman is to gain hands-on experience para sa mga bata, sa students, new garden space, ma-enhance ang school, beautification, and encourages teamwork. So, okay na yan kahit walang masyadong fund. Kung yan, no? And, yung number 7 po natin. So, who is the proponent and approvers of the project? So, unang-una, pag nag-propose kayo dun sa last part, for example, ako, proposed by Jos Valencia. So,
So, dapat may pirma ko, no? Mas lagay nyo na rin yung date, no? Kailan nyo pinirman. And then, kung sino yung mag-a-approve. Normally, school head. No? So, approved by, so pag binasa niya, pinirmahan niya, meaning to say, approve na yung project mo, pwede ka nang mag-start ng iyong project. No? So, sunod na yan, pag natapos yung project, meron ka dapat monitoring, okay na ba? Natapos na, so gagawa ka naman ng accomplishment report and so on. So, meron ka na agad project. So, ganun lang kadali, no? So, again po, so thank you for watching. I hope nag-subscribe kayo sa ating channel at meron kayong natutunan. So, meron po tayong mga sample files. All you have to do is to scan the QR code or fill up the link below this video to receive the sample files po natin. Ano? So, eto lang yung pinakamadaling paggawa ng project proposal. Pero meron po tayong mga sample files na nagamit na natin sa DepEd na pwede nyong ma-avail, no? Para po pwede niyong paggayahan. Again, sample files lang po yun, pero pwede niyo na po yung magamit. From request letter, and then monitoring and evaluation, project proposal, and then certification or certificates, and then certificate of corroboration, narrative reports, and so on. No? Yung ating pang iba pang presentation. So, yun po ang mga included sa ating mga sample files. So once again, thank you for listening and I hope po meron pa tayo mga bagong videos. I-comment nyo lang po kung ano yung mga gusto nyong videos na gawin natin as sample lang. Ano? So once again, thank you and good luck po sa inyong application.